Muling sumalang sa dialysis at sumailalim sa tracheostomy o pagbutas sa leeg para mas maayos na makahinga. Pidol, nasa ICU pa rin pero mas mabuti na raw ang kondisyon ngayon. So far, so good. So salamat. The prayers are working. So kaya huwag niyo kaming tatanggalin sa inyong pagdarasal. Araw ng San Juan. Pero dating Pangulong Joseph Estrada sa Tondo nag-ikot para makiselebrate ng Manila Day. Erap, nakipagsubuan pa sa isang residente habang nagbo-boodle fight. Pero mensahe niya kay Mayor Lim, naging palaban. Walang takutan, hindi naman kami natatakot eh. Banta, dapat gawin na lang, huwag na sabihin. Hindi kami tatakot, hindi kami atras, para maklase laban. Mga taga San Juan naman, nagbasaan. Pero ilang naligo ng di oras, na bad trip. Isang motorsiklo at 4 na sasakyan nagkarambola sa Quezon City. Driver ng taxi, patay. Sunog sa pabrika ng karton sa Taguig, tumagal ng mahigit 10 oras bago tuluyang naapula. Tinaguri ang Mercy ship ng Amerika nakadaong sa Samar para magsagawa ng medical mission. 7 taong gulang na bata na napasukan ng bato sa ilong, isa sa mga ginamot. Balita abroad, mga babaeng kontra sa prostitusyon sa Ukraine umakyat pa sa bubong at nagprotesta ng topless. Sa Germany naman, daan-daang customer nag-unahan sa pagsashopping ng hubot-hubad para sa libreng groceries. At 25 naggagandahang dalaga nagpatalbugan para sa titulong Miss World Philippines 2012. Pilipinas, magandang umaga. Ngayong 25 ng Hunyo 2012. Ang maaksong balita. Araw ng San Juan kahapon, pero si dating Pangulong Joseph Estrada sa Araw ng Maynila nakiselebrate. Kung all-smile siya sa mga Manileño, matapang ang patutsyadang pinakawalan niya sa makakalaban niya sa pagka-mayor na si Alfredo Lim. Ikwento mo, Marian Alviar. Pagbaba pa lang ng sasakyan nila Erap at Manila Vice Mayor Isko Moreno, dinumog sila agad ng mga taga-Tondo na gustong makipagkamay at makibeso. Pagkakuha sa mic, nagpresenta si Erap ng birth certificate. Patunay raw ito na isa siyang Manileño. Alam nyo, mas nakabayan ko kayo sa mga taga-San Juan. So, kaya dito po ako sa Tondo, pinanganak. Pagpatak ng tanghalian, boodle fight na. Sarap na nagsalo-salo ang lahat sa kanin, lechon at pansit na treat nila Erap para sa Araw ng Maynila. Game na game pang nakipagsubuan si Erap sa katabi niyang lola. Pagkatapos ng kainan, nagpakawala na namaanghang nabanat si Erap sa pagbabanta raw ni Mayor Alfredo Lim sa kanyang running mate at sa 28 konsehal ng Maynila. Walang takutan, hindi naman kami natatakot eh. Banta, dapat gawin na lang, huwag na sabihin. Hindi kami tatakot, hindi kami atras, para maklase laban. Si Isko naman, idinaan pa sa biro ang patutsada kay Lim. Ngayon po ay Araw ng Maynila, kasama ang konseho na may mga bulletproof na sa katawan sapagkat buwang may napipikon na. Sa awarding naman ng Outstanding Manileño, nakahanap ng tiyempo si Mayor Lim para bumanat sa mga karibal sa politika. Sira ba ulo ko, mananakot ako sa dami ng tao. Sinabi ko lang tatapang ninyong magkalat ng kasinungalingan eh. Sabi ko, tatapang ninyo para kayo walang kamatayan. Threat ba yun? Itinanggi rin niya ang akusasyon ng grupo ni Isko na ginigipit niya at ayaw pasahurin ng mga konsehal na tauhan ng mga ito. Sabi ni Lim, sinusunod lang niya ang utos ng Commission on Audit tungkol sa pagbabawas ng gastusin sa kanilang lungsod. Kami nagtanggal 770 for on men. Ang sa kanila natanggal lang 714 eh. Balak daw ng kampo ni Isko na kasuhan si Lim sa ombudsman. Sabi naman ng mayor, nakahanda raw siyang harapin ang anumang asunto.
Marian Alviar, News 5. Kung si Erap sa Maynila nakiselebrate, ang mga taga San Juan naman nagpakasaya sa pagbabasaan sa kanilang fiesta. Pero tulad ng mga nakaraang taon, merong ilan na imbes na matuwa, na bad trip matapos mabasa. Ikwento mo, Camille Abadisio. Basaan dito, basaan doon. Ganito ang naging eksena sa San Juan City para sa selebrasyon ng pista ng kanilang patron na si St. John the Baptist. Ngayong taon, binansagan nila ang kanilang celebration na Wara Wara Festival. Taon-taon, marami tao, pasaya na pasaya. At ang dami nung dumadayo para makisaya. Iba na ngayon, wala na masyadong gulo. Bit-bit ang mga water gun at tabo, di maawat ang mga kabataang ito sa pambabasa sa mga dumaraang sasakyan. Nakisali rin ang mga bumbero na armado ng malalaking fire truck at hose, kaya lalong walang nakaligtas sa basaan. Pero di tulad ng iba na enjoy, meron ding ilan na bad trip. Marami sa kanila, papasok daw kasi sa trabaho. Hindi rin nakaligtas ang grupo ng mga senior citizen na ito nang harangin ang sinasakyan jeep sa M. Domingo Street. Nakiusap na raw sila dahil may pupuntahan silang lamay, pero binomba na raw sila ng tubig, hiningan pa sila ng pera. Ang iba naman na dinadaanan namin, naghihingi ng barya. Pag hindi kami nakapagbibigay, binubuhusan kami. Nakikiusap kami na huwag kami niyabasain dahil papunta kami ng patay. Mabuti na lang daw at nakahingi sila agad ng tulong sa mga pulis. Panawagan nila sa mga taga San Juan na nakisali sa kapistahan. Pagka ganun sana, titingnan din nila yung binabasahan nila. Kaya namin nakita, matatanda na kami. Camille Abadisio, News 5. 2 oras na nakalaya kanina si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Pinayagan siya ng korte na dumalo sa birthday ng kanyang apo at bumisita sa kanilang bahay. Doon, malakas na palakpakan ang sinalubong sa kanya ng kanyang supporters. Emotional si Abalos at ang kanyang pamilya habang nagpapasalamat sa kanilang mga taga-suporta. Nakakulong si Abalos dahil sa kasong electoral sabotage kaugnay sa sinasabing dayaan noong 2007 elections. Maasa ako na sana po hindi ho lamang piyansa matapos ang ating kaso para tuloy ang ating ligaya. Samantala, dapat ipaliwanag ni DILG Secretary Jessie Robredo kung bakit binalaging hostage ang Estado ng Jordanian journalist ayon sa palasyo yan. Sabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, kontra ito sa naunang sinabi ni Robredo na nawawala lang ang grupo ni Baker at Yani matatapos kang mag-interview sa leader ng Abu Sayyaf. Patuloy raw na minomonitor ng palasyo ang insidente at mahigpit na ipapatupad ang no ransom policy. Paglilinaw naman itong si Robredo, matatawag ng hostage ang tatlo dahil ayaw na silang palayain ng bandidong grupo. Pero paliwanag naman daw na hindi kinidnap ang grupo. Wala rin daw hinihinging ransom ang mga taong may hawak sa tatlo at hindi nagsasagawa ng search and rescue operations ang ating gobyerno. Sumalang sa tracheostomy o pagbutas sa leeg si Comedy King Dolphy para matulungan siya sa maayos na paghinga. Para sa detalye, may live report mula Makati Medical Center si Laila Chicadora. Laila! Marisol, bumubuti na nga ang lagay ng kalusugan ng ating comedy king na si Dolphy. Malaki raw ang naitulong ng medical procedure na tracheostomy na ginawa sa kanya Sabado ng gabi. So, any questions? Masigla at pangiti-ngiti na ang anak ni Dolphy na si Eric Quizon nang humarap sa media sa Makati Medical Center. Nakapagbiro pa siya tungkol sa kondisyon ng daddy niya. Maganda talagang ang skin ng daddy ko ever since. Mapula-pula siya talaga. Although there are moments kapag nahihirapan siyang huminga. Di ba pagka nahihirapan tayo huminga na nagiging blue tayo, di ba? So namumutla tayo. But ngayon okay. Mamula-mula. Parang ako. Sumailalim daw kagabi sa tracheostomy ang Comedy King. Dito, binubutasan ng leeg saka isinusuot ang isang tubo na direktang naghahatid ng hangin sa trachea o yung daluyan ng hangin papunta sa baga. At this point, we decided to do that is because alam namin na ito yung makaka-relieve ng discomfort at na nararamdaman ng daddy ko. Napaganda naman daw ng operasyon ang paghinga ng Comedy King na nakabuti sa iba pang organ sa kanyang katawan. Lahat ng vitals ng daddy ko nag-improve. His creatinine level went down to 1.17, which is in the range, which is in the normal range. Dahil dito, sumalang muli sa dialysis si Dolphy na lalo raw nagpaigi sa kanyang kondisyon. Ang iniinda niyang pneumonia, pagaling na rin daw.
Mas madalas siyang awake ngayon. So, which is good. Mas madalas siyang nakadilat at mas responsive. Lahat naman leaning towards improvement of the quality of his health, no? So we are, of course, hindi kami nawawalan ng pag-asa na maalis siya sa ICU at baka sakaling makauwi din siya. Pero nananatili pa rin daw sa ICU ang Comedy King at bantay sarado sa mga doktor. Mas lapitin daw kasi siya ngayon ng infection dahil sa pagbutas ng kanyang lalamunan. Patuloy naman sa paghingi ng dasal ang pamilya Quezon. So far, so good. So salamat. The prayers are working. So kaya huwag niyo kaming tatanggalin sa inyong pagdarasal. Maricel, 5:30 ng hapon kahapon ay may isinagawang misa para kay Tito Dolphy, pero ito ay strictly for family lamang kaya walang ni isang media ang nakasilip dito. Hindi rin daw minamadali ng pamilya Quezon ang pagaling ng kanilang padre de pamilya, basta ang importante daw sa ngayon ay komportable at hindi nahihirapan ang kanilang ama. Maricel, kanina nasilip din natin mga 30 minutes na ang nagdaan na nakasakay ng sasakyan ito si Eric Quezon kasama si Cariel, malamang sila uuwi muna at magpapahinga sa kanilang mga bahay. Yan muna ang latest dito, Maricel. Maraming salamat, Laila Chicadora. Susunod sa aksyon, sunog sa pabrika ng karton sa Taguig, inabot ng mahigit 10 oras bago tuluyang naapula. 4 na sasakyan at isang motorsiklo nagkarambola sa QC. Taxi driver patay. At daan-daang taga-Germany nag-shopping ng hubot-hubad para sa libreng groceries.